Umikot siya sa compartment ng kotse at kinuha doon ang ilang paper bags na naglalaman ng mga pinamili nilang laruan. Bit-bit sa isang kamay ang mga paper bags, naglakad siya patungo sa elevator. "Bud, can you press the button for me please?" Pinindot naman nito ang button at kumapit sa kanyang leeg. Habang naghihintay ay may ilang mga papauwing empleyado ang napapatingin sa gawin nila. "Who's that hat man with a kid over there?" "I think that's Hill's father." "No, that is Mr. Sandoval, the son of Mr. Rafael Sandoval, the chairman of CDZ Corporation." Nang mabukas ang hinihintay na bagon ay nagulat pa ang mga naglalabasang empleyado nang mabungaran ang lalaki at ang bata sa bisig nito. Nagpupulasang nagsilabasan ang mga ito sa bagon. "That's Mr. Sandoval, isn't he?" "Yeah. Why is he with Hill? Is he the father?" Agad na pumasok si Jake. Hindi nalingid sa kanyang kaalaman ng mga nagtatanong at nagtatakang tingi ipinupukol sa kanilang mag-ama. Bahala na silang gumawa ng sariling konklusyon. Nang magsara ang bagon, ay nagpumilit na bumaba sa kanya si Hill. Nagpadaos-os ito sa kanya at tumarap sa sarili nitong refleksyon sa bagon. Inayos nito ang nagusot na suot at sinuklay gamit ang maliliit na kamay sa itim nitong buhok. Nakangiti lamang na pinagmamasdan ni Jake ang anak. Kuhang-kuha nito kung paano siya mag-ayos lalo na kapag nakaharap sa salamin. 4 na taon pa lamang ito ngunit kung umastay waring may inaakyat na ng ligaw. "Now, do I look presentable?" Anito at tiningala siya. Sandaling sinipat niya ang kabuuan nito. Inayos ang medyo magulong parte ng buhok at pinunasan ang natirang mancha ng chocolate sa pisngi nito. "There. Thank you. I want to surprise my mom. She will be happy if she sees me wearing this." Tukoy nito sa suot itong checkered blue suit na kabibili lamang nila kanina. Kapag kuwan ay muling nag-angat ito sa kanya ng tingin. "Thanks, Dad." He genuinely smiled at him. "Surely, Mommy will gonna like this." "Dad." Nais magtatalo ng kanyang puso sa tuwa sa narinig. Muli ay nagsusumikip ang kanyang puso dahil sa kasiyahan. Ganito pala ang pakiramdam na maging isang ama. Tawagin ka pa lang ng papa, tatay, daddy o kung anuman ay napakasarap na sa pakiramdam at tila nakakawala na ng pagod na makita ang ngiti ng anak mo. Ngunit may bahagi ng kanyang puso ang nais magalit kay Audrey. Lumaki ang anak nila na hindi man lang siya kinilalang ama o walang kinikilalang ama. Why did she hide their child to him? Yun ang tanong na kanina pa bumabagabag sa kanya. Ano ang dahilan nito at nagawang tiisin na walang kalakhang ama ang kanilang anak? He can provide the life he wanted for his son. Wala naman siyang problema sa pagpapalaki nito ng mag-isa dahil Hill was a very intelligent kid. Ngunit mas gugustuhin pa rin niyang makapiling ang anak. Hanggang sa paglaki nito at kinikilala siya bilang ama. Sa ngayon ay nasisiguro niyang hindi nito napaghandaan ang nalaman niya. He can give her time. Tatanungin at hihinga ng paliwanag ito kapag handa na ito pero sinisiguro na niya that this time, wala nang kawala ang mag-ina niya sa kanya. He will never let to lose them again. Winston massaged his neck as he sits at the director's chair. Katatapos lang din ang photoshoot niya for his upcoming cover of Leo magazine. Sa susunod ay panibagong project na naman napupuno sa schedule niya. He gets his phone and opened it. Unang bumungad sa kanya ay ang wallpaper niya. It was him and Audrey. Iyon ang awards night ng tanghali nitong Mega Model Brazil. Of course, he was there to escort her. Sa mahigit 3 taon nilang pagsasama sa industriya ng pagmumodelo ay siya na naging katuwang nito sa trabaho man o personal na bagay. Maging nang halos gumuho ang mundo nito nang makipaghiwalay sa dating asawa. He became her crying shoulder. Laging napagsasabihan ng problema at protector. Alam na niya ang buong kwento sa pagitan ni Audrey at Jake sa kung paano nagsimula ang lahat. Ipinagpapasalamat nga niya na naghiwalay ang mga ito dahil sinong gago ang mananakit sa katulad na babae ni Audrey. She doesn't deserve a man like him. She deserves a better man than anyone. Sa buti ng puso nito ay kulang na lang kunin na ito ni Lord. Pero huwag naman sana. Marami pa itong matutulungan. Winston? Katok lang kung sino sa pintuan ng kanyang dressing room. Tumikim siya at inayos ang upo. Come in. Iniawang ni Rhea ang pinto at sumilip doon. Ikaw pala, Rhea. Pasok ka. Do you need anything? Anya at lumapit dito upang pagbuksan ng pinto. Actually, I'm looking for someone. Nagbabakasakaling napadpa dito. Kibit balikat nitong sabi. Someone? Who's someone? Naku, sa atin lang to ha.
Huwag na sana makalalabas pa. Sil, kasi kanina pa nawawala. What? Kanina pa namin siya hinahanap sa buong building. Baka kung saan lang napadpad ang batang iyong kalalaro. Hindi naman namin magawang humingi ng tulong sa iba dahil baka gawan agad ng issue. Alam mo naman, maapektuhan din noon ang career ni Audrey. Okay. Kanina pa ba nawawala? Usisa niya dito. Marahang tumango ito. I'll help you. Where's Audrey? Anong oras na rin? It's off time na. Yun na nga eh. Baka sumama ng pauwi kung kanino ang batang iyon. Naghahanap din sa Audrey pati si Jackson. You tried to find him outside? In the garden? Near Sparks? Hindi pa. Iling nito. Okay, I insist. Anya't kinuhang hoodie jacket sa cabinet at mask. Tawagan niyo na lang ako kapag may update na. Naku, salamat Winston. Sige, at tatawagan ka namin. Ingat ka, baka may makakilala sa'yo. He thumbs up and exited wearing his hoodie jacket, sunglasses, mask, and cap for his disguise. Isa-isang binubuksan at kinakatok ni Audrey ang bawat silid na madadaanan at nagbabaka sakaling nandoon ang anak. Si Jackson na may nasa ibang floor, gayon din si Rhea. It's already 5:45 p.m. at oras na ng kanilang uwian. Higit pang umusbong ang pag-aalala sa kanya. May posibilidad kasing sumama o maiwan ito sa kung saan. Hanggat sa maaari hindi niya ito naisipaalam kay Georgina at sa kanyang lola Katarina. Tiyak na sandamakmak na talaka nga abutin niya sa mga ito. Napakapabayang ina niya naman kung ganoon. You're looking for something, Miss Audrey? Tanong na isang modelo sa napasukan niyang silid. Sandaling inilibot niya ang tingin sa loob ng dressing room. Oh, nothing. Wrong room, sorry. Paumanhin niya at muling isinara ang pinto. Ito na ang huling silid sa palapag na iyon. Tinungo niya ang elevator at pinindot ang button. Habang napasandal na lamang siya sa gilid habang hinihintay iyong bumukas. Naramdaman niya ang pag-vibrate ng kanyang cellphone sa kanyang bulsa. Kinuha niya iyon at binasa ang mensahe. Hoping to find you. Call me for any updates. Napangiti siya sa nabasa. Lalaki na naman ang kanyang utang na loob dito pero alam niyang wala naman itong hinihinging kapalit sa pagtulong nito. Siya lamang ito nagpupumilit na ibalik ang kabutihan nito. Kahit sa maliit na bagay lamang ay makabawi siya rito. Like visiting him in his bed, bringing food to eat, talking and listening to his problems, etc. Sa mga ganoong bagay lamang siya makababawi rito. Nagtipa siya ng mensahe at ipinadala dito. Thank you, Vincent. I owe you a lot. Muli niyang isinalid ang cellphone sa bulsa nang magbukas na ang bagon. Pag-angat niya ng tingin ay tila natuod siya sa kinatatayuan. Bigla, ang pagsukbibi ng kaba sa kanyang puso. Mommy! Masayang sigaw ni Hill nang makita siya. Agad na tinakbo nito ang kanyang kinaroroonan at yumakap sa kanyang mga binti. Hindi, naaalis ang mata niya sa lalaki na sa loob ng bagon. May bitbit ito mga paper bags. Nahalata na niyang binili nito iyon sa ilang kilalang toy store dahil sa mga logong nakatatak sa mga bitbit nito, mga branded at mamahaling laruan. I'm sorry if I got you worry, Mom. Wika ni Hill at tumingala sa kanya. Niyuko niya ang anak at binuhat ito. Give me the tightest hug so Mommy could forgive you. Agad naman tumalima ito at mahigpit siyang niyakap sa leeg. Sinuklian niya ng yakap ang anak. Nakaramdam siya ng ginhawa nang makita na ligtas ito. Nakalimutan niyang nasa harapan lang nila si Jake. Agad na lumipad ang kanyang tingin dito. Tila may kung anong humaplos sa kanyang puso na makita itong nakatingin sa kanila. Halo-halong emosyon ang nasa anyo ng mga mata nito na agad ding naglaho nang magtama ang kanilang mga paningin. Kahit napipilitan ay inakay niya ang anak papasok ng bagon. Bumaba sa kanyang mga bisig si Hill at pumagitna sa kanilang dalawa. Pinindot niya ang floor kung nasaan ang kanyang dressing room. Nang tuluyang magsara ang bagon ay tila siya nasasakal. Nasa iisang lugar lang silang tatlo at walang pwedeng takasan. Ramdam na ramdam niya ang presensya ng lalaki sa loob ng bagon. Idagdag pa ang naghahalong natural body scent at ang gamit itong Hermenegildo Senya male scent. Tanging ugong lamang ng bagon at ang sapatos ni Hill na ikinukuskus nito sa sahig ang maririnig sa loob. Tinignan niya ang monitor kung nasa ang floor na sila. May ilang floor pa bago sila makarating sa floor niya. Lihim siyang napabuntong hininga.
Bakit ba pakaramdam niya ay anumang oras ay sasabog na ang kanyang damdamin dahil sa pagkakabuhol-buhol ng mga ito? Hindi niya malaman kung magsasalita ba at magpapaliwanag dito. Bakit niya kailangan magpaliwanag? Wala siyang dapat na ipaliwanag dito dahil noon pa man tapos na ang sa kanila. Napayuko siya kay Hill nang hawakan nito ang kanyang kamay. Nakatingalang umiti ito sa kanya. Sa kabilang kamay nito ay hawak naman nito ang isang kamay ni Jake. Hindi niya alam sa sarili kung bakit hindi nito magawang salubungin ang mata nito, gayong dapat nga siyang magpasalamat dito. Di na ako nalaman niya ang tingin sa pinto ng bagon. Nakita niya ang refleksyon nilang tatlo doon. Ngayon niya lamang napansin ang pagkakapares ng suot ng dalawa. Red checkered ang suot ni Jake samantalang ang kay Hill ay blue checkered suit. Akalain mo talaga na tunay na mag-ama ang dalawa dahil na rin sa pagkakahawig ng mga ito. Napansin din niya na bumagay sa mga suot nito ang suot niyang dimensional design Chanel dress. Now, they look like a family who have a family day. Natigil siya sa pag-iisip na mapagtanto iyon. Muli niyang tinitigan ang refleksyon nilang tatlo sa pinto ng bagon. They look like a family. A complete family. Jake the father, she is the mother, and Hill as their son. Nasumpungan na lamang niya ang sarili na nanunubig ang sulok ng mga mata. How she wishes they were a true family. Sa sobrang komplikado na lahat ay heto siya at hinihiling na lamang sa hangin na sana'y totoo ang kanyang iniisip. Hindi sinasadyang napadako ang kanyang tingin sa refleksyon ni Jake. Hindi niya inaasahang nakatitig pala ito sa kanya. Bago pa nito mahalata ang kanyang nanunubig na mata, ay mabilis siya nag-iwas ng tingin dito. Titig na titig si Jake sa refleksyon ni Audrey. Hindi niya alam ngunit may nag-uudyok sa kanyang usisain ang emosyong nasa mata nito. Malungkot at tila nalulumbay at nag-aalala. Sa kung anong bagay ay hindi niya alam. Kitang-kita niya ang panunubig ng mga mata nito. Hindi niya alam kung napuwing ba ito o ano. Nagtama ang kanilang mata. Nais niyang tanungin ito kung anong problema ngunit nanatili siyang tikom ang bibig. Agad ding nag-iwas ito ng tingin. Sakto naman ang pagbukas ng bagon. Nauna lumabas si Hill at hinatak silang lumabas ng bagon. Bumitaw siya sa pagkakahawak nito at hinayaang magpatiun ng maglakad ang mag-ina sa kanya. He's just there following and watching them. Nakangiting hinigit ni Hill ang laylayan ng suot ng dress ni Audrey upang magpabuhat dito. Natatuwang pinaunlakan naman ng babae ang anak at agad na binuhat sa mga bisig nito. Tumatawa si Hill habang pinupupog ng halik ni Audrey ang mukha ng bata. Sa pagkakataong iyon ay sobrang kasiyahan ang nadarama ni Jake just watching his family. Yes, his family dahil hindi na niya hahayaan pang makawala ito sa kanya. Feels his whole. Tinakbo ni Hill ang pintuan ng kanyang dressing room at binuksan iyon. Nilingon nila sa Jake na nakasunod sa kanila bit-bit ang mga paper bags. Ipapasok ko na. Paalam nito. Kay Mina tumango lamang sa Audrey. Sige. Nang mailapag sa tapat ng sofa ay agad na tinungo iyon ng bata at hinalungkat. Baka sa mukha nito ang kasiyahan na makita ang mga laruan. Pumasok na din sa Audrey. Nilingon niya sa Jake na pinagmamasdan ng kabuuan ng kanyang dressing room. Hindi alam ni Audrey kung papaano lalapitan nito. Kinakabahan bahagyang lumapit siya rito. Tumikim siya bago nagsalita. Do you want water? Coffee? Tea? Nilingon siya dito at diretsong tiningnan sa kanyang mata. Ew. Agad na nag-init at pinamulahan ang kanyang mukha. Huh? A cup of water can do. Anito at tila na hiwagahang tumingin sa kanya. Bungol na ba siya o sadyang makapal na ang tutuloy sa kanyang tenga? Kailangan niya na ata magpalinis ngayon dahil kung ano-ano nang naririnig niya. Kumuha siya ng baso at nilagyan ng malamig na tubig iyon. Iniabot niya ito dito na tinanggap naman ng huli. Snack? Or anything? Merienda? Bakit ba siya nahihiya dito at tila teenager na nagpapakyut dito? Ay, Audrey, umayos ka. Kundi kukurutin ko singit mo. Nais sa loob ng isang bahagi ng kanyang utak. No thanks. Aalis na rin naman ako. Anito at muli ibinigay sa kanya ang baso. Tumango siya dito at iginiya ng palabas ng silid. Hill. Tawag pansin niya sa anak na busy sa pagbubukas ng mga laruan. Lumingon ito sa kanya habang hawak pa sa kamay ang naudlot na pagbukas ng laruan. Mr. Sandoval is going. Say your thanks now. Tumayo ito at lumapit sa lalaki. Thanks, Dad. Anito at yumakap sa lalaki. Yumuko naman si Jake upang yakapin din ito. Tila nanigas sa kanyang kinatatayuan sa Audrey.
Dad? Ginulo ni Jake ang buhok nito at tumayo. Tiningnan niya si Audrey na nakamaang lamang. Baka sa mukha nito na hindi nito inaasahan ang narinig. See you tomorrow, Mrs. Sandoval. Tila mas lalo pang hindi nakahuma ang babae. May ngiti sa labing umalis si Jake at iniwang nakamaang ito sa kawalan. How he waited for this. He can now start his plan, bringing back his wife. Kanina pa nakaalis si Jake ngunit heto si Audrey at nanatiling nakatunghay sa tapat ng kanyang dressing room. Sobrang bilis pa din ang pagregodo ng kanyang puso at animoy pinapanayuan siya ng mga buhok sa katawan. Mrs. Sandoval, ang minsan na naging titulo sa kanya ng matali dito. Tila naninikip ang kanyang dibdib at nahihirapan siyang huminga. Anong ibig nito sabihin sa isinatinig? Kinakabahan siya sa kung anong binabalak nito, ngunit kalakip noon ay ang excitement sa kung anong dahilan ay hindi niya mawari. Mommy? Nabalik siya sa realidad nang marinig ang pagtawag sa kanya ni Hill. Nilangon niya ito at agad na nilapitan. Hill, baby. Lumuhod siya sa harapan nito at hinawakan ang dalawang kamay. Why did you call Mr. Sandoval, Daddy? Inosente itong tumingin sa kanya. Because he said so. He told me to call him Daddy since I haven't seen my daddy for so long. Anito at mababaka sa tinig ang pagkalungkot at pangungulila sa ama. Parang pinipiga ang puso ni Audrey sa nakikitang emosyon ng bata. Your daddy will come home soon, baby. He's just busy to his work. Sumimangot ang mukha ni Hill at tumalukip-kip na tila nagtatampo. That's what you always say. Daddy is always busy to his work but never go home. Hinaplos niya ang bilugang pisngi nito. Muling nag-angat ito ng tingin. She cleared her throat before speaking. Okay. It's okay if you call Mr. Sandoval Daddy. As long as I can see your smile. She pointed at his nose and gently tapped it. I love you, Mommy. Anito't binitawan na laruan na hawak at niyakap siya. She giggles as she hugs him back. I love you too. Mahigpit niya itong niyakap saka bahagyang lumayo. Okay, I'll just call your Aunt Rhea and Uncle Winston. Ginulo niya ang buhok nito at tumayo. Kinuha niya ang phone at agad na tinawagan ang numero ng manager. 2 ring na lumipas bago nito sinagot ang tawag. Hello, Rhea? Audrey, may balita ka na ba? Yes, kaya bumalik na kayo dito. Hill is already here. Tinignan niya ang anak na busy-busy sa paglalaro ng mga bagong laruan. Kasama ko na siya. We're here at MMG at my room. Talaga? Baka sa tinig nito ang kaginawahan at kasiyahan. Oo, sige, tatawagan ko na si Winston at Jackson. Right. Thanks, Rhea. She hung up the call. Sakto naman ang pagdating ng tawag mula sa kanyang lola. Agad na tinambol ng kaba ang kanyang dibdib. Nag-aalilangang sinagot niya ang tawag. Grandma. Audrey, bakit ganyan ang boses mo? May nangyari ba? Nothing, ma. Nandiyan na ba si Hill? Nalangon niya ang anak. Yes. I called earlier, but you did not answer. I was worried. I thought something happened. I'm sorry, ma. Medyo busy lang talaga ako kanina. Si Georgina po pala. Sinusundo na si Sean. Baka bukas or sa makalaway nandito na sila. Nakahinga siya ng maluwag. Bakit nga po pala napunta dito si Hill? Nagpumilit kanina kaya pinagbigyan ko na. Also, mabuti nang nakakasama mo siya kahit nasa trabaho ka para naman magkaroon ka ng kasama dyan sa pad mo. Hindi yung nag-iisa ka. I'm not alone, ma. Kasama ko naman si Rhea. Iba pa rin kung may kasama kang kadugo mo, iha. Bueno, dyan muna si Hill habang hindi pa bumabalik si Georgina at Sean. Take him a good care. Papabalikin talaga kita sa Pilipinas kapag may galos yan. Lola! Napamaang nyanturan. You also. Baka bambustik ka na lang kapag nakapunta ko dyan. Napapatawan tinignan niya ang cellphone na hawak matapos maputol ang tawag. Ang kanyang lola. Hindi niya mawari kung totoong banta ba iyon o biro, ngunit kung sakaling malaman nito ang kamuntikang mangyari sa apo sa tuhod, ay baka papalipad na siya ngayon sa Pilipinas. Muli niyang nilapitan ang anak at lumuhod sa harap nito. Hill, baby, we're going home now. Better to gather all your toys and put it back in the paper bags. Turo niya sa mga wala ng lamang paper bags na pinaglagyan ng mga laruan. A minute, Mom. Anito at sinimulan ligpitin ang kalat. Napalingon silang parehas nang bumukas ang pinto at iniluwan noon ang kadarating at inihingal na si Winston. Winston. Agad nitong tinakbo ang bata at niyakap.
Where have you been in you? You worried us so much, you know? Nasa boss nitong kagalakan at pag-aalala. I'm sorry, Uncle. Ani Hill at bahagyang lumayo dito. Daddy Jake, take me out and buy me new toys. Masayang pahayag ni Hill at itinaas ang hawak na laruan. Natigilan si Winston at saglit na napatitig kay Hill sa kanagtatakang dilingon sa Audrey. Agad na napaiwas ng tingin sa Audrey dito. Kakailanganin niya ata ang magkaroon ng mahabang dila dahil ngayon ay kailangan niya magpaliwanag sa mga ito. Audrey? Napalingon siya sa bukana ng pinto nang pumasok mula roon si Rhea kasunod si Jackson. Akala namin nakaalis na kayo. Mabuti pang umuwi na tayo. Ipinahanda ko na kay Jackson ang van sa baba. Napalingon ito kay Winston. Pasensya na talaga sa abala, Winston. No, it's okay. Ako na lang maghahatid sa kanila sa pad. Agad na napalingon sa Audrey sa lalaki. Ngunit tila baliwala dito ang tingin pinukol niya dahil hindi man lang siya nito nilingon. Okay. Audrey. Tawag sa kanya ni Rhea. Sorry talaga. Bukas babawi ako. Naluluhan itong wika. Rhea. Nilapitan niya ito't niyakap. Hindi mo naman kasalanan, okay? Walang may kasalanan. Saka aksidente lang iyon. Ang mahalaga okay na si Hill. Hinawakan niya ito sa magkabilang balikat. Pasensya na. Pahid nito sa umalpas na luha. Mauna na kami, Jackson. Dadaanan pa namin yung naiwang file sa office para sa shoot bukas. Tumango siya. Sanay-niya nito si Jackson at nagpaalam na sa kanila. Nilungon niya si Hill na katatapos lang din magligpit ng mga laruan. Let's go. Tinig ni Winston. Hindi alam ni Audrey ngunit nakakaramdam siya dito ng takot. Tiyak na sandamakbak na eksplanasyon ang hihingi nito sa kanya kung papaano nagkasama si Hill at Jake. Matapos mailagay ang mga paper bag sa compartment ay pinagbuksan ni Winston ang pintuan ng kotse si Audrey. Thank you. Umikot siya at umupo sa driver's seat. He started the engine of his Bugatti, then adjusted the mirror to see Hill, who's sitting at the back seat. You okay there, bud? Tumango ito matapos maisuot ang seatbelt. He maneuvered the car and exited the parking lot. Natigil sa pag-start ng engine ng kanyang kotse si Jake nang makita ang pamilyar na figura. Winston, carrying the paper bags, followed by Hill and Audrey. Mas lalo pang nangunot ang kanyang noo nang makita ang pagsakay ng mga ito sa iisang kotse. After a while, the car started to maneuver and exited the parking lot. Bigla ay nakaramdam siya ng galit at pagkalito. Is Audrey and Winston staying at one place? May relasyon ba ang mga ito? Is Hill? Was there? No. Ipinilig niya ang ulo. He is sure that Hill was his child. Marami ito ipinakikitang pagkakatulad sa kanya physically and in his gestures. Lumanghap siya ng hangin at pinuno ang dibdib. What is Winston's role in his child and wife's life? Kung ano man iyon ay dapat niyang alamin. Hindi na siya makapapayag pa maagaw nito ang minsan niya ng binitawan. Babawiin niya ang dapat ay sa kanya. Umabot man sila sa pagkakataong pera at pangalan ang basihan. O kailangan dumanak ang dugo. He clenched his hand into fist, handling the steering wheel tighter. Sa kalagitnaan ng kanilang pagbiyahe ay hindi malaman ni Audrey kung paanong sisimulang buksan ang usapan sa pagitan ng nakabibinging katahimikan sa loob ng sasakyan. Sinipat niyang anak sa likod. Nakahilig ang ulo nito sa upuan habang yakap ang isang Pokemon stuffed toy. Nakatulog na ito marahil sa sobrang kapaguran. Nakatulog na ba? Tanong ni Winston nang hindi nito inaalis ang tingin sa kalsada. Oo. Hindi na nakapaghintay na makarating tayo sa pad. Umayo siya ng upo. Hindi na muli pa itong kumibo. Muling namayani ang katahimikan sa pagitan nila. Pilit na ipinupukol na lamang ni Audrey ang tingin sa labas ng bintana. Ngunit talagang binabagabag siya ng kanyang konsensya. Inihilig niya ang ulo sa sandalan at huminga ng malalim. She cleared her throat before speaking. Winston? He answered, still looking at the road. I know you're thinking about... Oh, Hill. It was an accident, Audrey. Simpleng putol nito sa kanya na tila maliit na bagay lamang iyon na hindi kailangan pag-ukulan ng pansin. But, I know there is something bothering you. She looked at the lights outside. Ayaw mo lang sabihin dahil mas pinipili mong sarili na lang. Tumigil ang sakyan na mag-red light ang traffic lights. Audrey, paanas na wika ni Winston. Please, don't do this to me. Nagtatakang nilingon ni Audrey ito. Winston, wala akong ginagawa. Ikaw itong mas nagpapakakomplikado sa... Tingin mo komplikado bang isipin ko ang kapakanan mo? Ninyo?
Marahas nitong tingin sa kanya. Sa palagay mo, Audrey, anong ginagawa ng Jake na iyon dito sa Brazil at sa mismong MMG pa? Hindi siya makaapuhap ng isasagot dito. Hindi ako tanga para hindi isipin trabaho at negosyo lang ipinunta ng kagong iyon. Winston, ilang beses ka na nga bang umiyak na dahil sa lalaking iyon? Napahigpit ang pagkakahawak ni Winston sa manibela nang maalala ang pag-iyak ni Audrey sa kanya nang minsan itong ilahad sa kanya nangyari sa nakaraan. Please, let's not talk about this. Ani Audrey, nag-iwas ng tingin upang ikubli ang pamumuo ng kanyang luha. Minsan ang ginawang miserable ni Jake ang buhay mo, Audrey. He stared at her intensely. Hindi naman makasagot si Audrey dahil sa paninikip ng kanyang dibdib at ang unti-unting pamumuo ng kanyang luha. At ang anak ninyo. Nilingon ito ang natutulog na si Hill. Tuluyang bumagsak ang kanina pang pinipigilang luha ni Audrey. Oh, her little angel. Tila hinihiwa sa pira-pirasong papel ang kanyang puso nang manumbalik ang kung anong hirap at sakit ang dinanas niya ng mga panahong iyon. Isang napakalaking tinik ang tumarak sa kanyang buong pagkatao. Huwag ka na sanang mahulog pa ulit sa patibong niya. Dahil kung hindi, ako na mismo ang haharap sa kanya. Determinado nitong wika. Ayoko na makita ka pang umiiyak dahil sa lalaking iyon. He reaches for her cheek and gently caresses it. He wipes her tears using his thumb. She feels his rough hands in her cheeks. Pinipigilan niyang huwag mapahagulo-hulo upang hindi magising si Hill. Naramdaman niya ang maagap na paghaplos ni Winston sa kanyang pisngi. Sinalubong niya ang tingin nito at marahang tumango. Mom? Si Hill? Are you crying? Ano ito ng maalimpungatan? No. Umayo siya ng upot, pinahid ang luha. Mommy just got cold. You need to drink a medicine for that. Tango nito at kinusot ang mata. Uncle, can we go through a pharmacy and buy mommy a medicine for her cold? Sure, young man. Tango ni Winston at muling pinaandar ang sakyan. Go back to sleep, hon. Mommy will carry you when we get there. Ani Audrey. No, mommy. I'm big now. You don't have to carry me. Anito at muling niyakap ang nabiling stuffed toy. Pinagbuksan siya ng pinto ni Winston makarating sila sa pad niya. Buhat sa bisig ang tulog na si Hill. Ipinasok niya ito sa kanyang kwarto at marahang inihiga at kinumutan. Naiwan naman sa sala si Winston. Mom, bahagya itong gumalaw kaya nanatili siya sa tabi nito at marahang tinatapik-tapik ang hita nito upang muling maabalik sa tulog. Shhh. Sinuklay niya ang itim nitong buhok gamit ang kamay. Nang masiguradong tulog na ito ay lumabas siya ng kwarto. Naabutan niya si Winston na nakaupo sa sofa at binabasag isang magazine na siya mismo ang cover. Ano ka ba? Agaw niya sa magazine mula dito. You still not get used to see your face in magazines. Ano ito't sumandal sa backrest. Hindi pa rin kasi ako makapaniwala. Tugon niya at muli ibinalik ang magazine sa center table kasama ang iba pang magazine. Bahagyang tumawa si Winston at kalaunan ay nagseryoso din. Anyway, why did Hill call Jake Daddy? Napabuntong hininga sa Audrey at tumabi rito ng pagkakaupo. Sabi niya, si Jake daw mismo may gustong tawagin siya nitong Daddy. Pumayag ka naman? Well, kabit balikat siya sumandal din sa sofa. Sino ba ako para pigilan siya? Inihilig niya ang ulo sa balikat ni Winston. Winston's arm immediately wrapped around her shoulders and moved her closer to him. Sa kayo ko rin na may pagkait kay Hill na may tawagin siyang Daddy. Alam ko miss na niya ang kalinga ng isang ama. Where's Georgina anyway? Wala ba siya sa mansyon? Sinusundo ang asawa kaya ako muna magbabantay kay Hill habang wala siya. Para na rin makapagpahinga man lang si Lola. Sa bagay, matagal-tagal ding nawala si Sean. 4 or 6 months I think. Tango-tango nitong wika. 7. Oh, buti naman at hindi nabot na 1 taon dahil malapit na rin mga anak si Gina. Nilaro ni Audrey ang kwelyo ni Winston. Right. Dapat talaga hindi ko na siya ipinush na lumipad pa. Sean is a public pilot. Mga pampasaherong eroplano ang pinaglalaanan nito ng serbisyo. Matagal na nitong gusto makalipad ngunit naudlot dahil sa pagbubuntis ni Georgina. Mas pinili nitong alagaan ng asawa. Nasabi din sa kanya ng pinsan na nais din niyang makalipad ito kahit na nagbubuntis pa ito. Pinakausapan din siya nitong tulungan itong matuloy sa trabaho.
And so she did. Kinausap niya ang kaibigan may-ari ng kilalang paliparan sa Brazil upang bigyan ng kahit half-month services siya hanggat hindi pa nanganganak ang asawa at babalik sa serbisyo pagtungtong ng 1 taon ng anak. Don't blame yourself. Alam kong ikinasiya din iyon ni Georgina at ni Sean. Knowing Sean, he's a faithful husband to Georgina, kaya wala kang dapat na ipag-alala kung iniisip mo mabababae yun sa eroplano. Pagak nitong tawa and he gently caressed her cheek. Tumingala sa Audrey dito. Unang bumungad sa kanya ang mapupulang labi na lalaki. May tumutubong balbas na rin dahil sa matagal nitong pagkakatutok sa trabaho. Ngunit hindi iyon naging hadlang dahil mas dumadagdag pa sa appeal ng pagkalalaki nito iyon. It makes him more look manly. Ang mataas at matangos nitong ilong ay animo hinulma ng isang magaling na eskultor. Nagtama ang kanilang mga mata. Sandaling napatitig sa mga bughaw ng mga mata nito sa Audrey. She can see in his eyes the hopefulness na kalaunay natabunan ng isang mapang-arok na tingin that makes him sexier. Bumaba ang tingin nito sa kanyang mga labi. Agad na tumambol ang kanyang puso sa hindi malamang nararamdaman. Hindi niya mawari kung ano ibig sabihin ng pagtibok noon. Bigla ay kinapos siya ng hininga nang makita unti-unting pagyuko nito sa kanya. Hindi malaman ni Audrey kung ano ang dapat na gawin. Winston saw doubt in her eyes. He gently caressed her cheeks, making her to look up to him. He intensely looked at her directly into her deep brown eyes, down to her delightful lips that is partially opened, urging him and making him want to kiss her deeply. Winston. Mas lalong bumilis ang pagtibok ng puso ni Audrey. Napahawak siya sa matitipuno nitong dibdib ng bahagya nitong ibaling ang katawan sa kanya. Now, there's only a few spaces between them, at konting galaw lang ay maglalapat na ang kanilang mga labi. Mas lalo pang nahigit ni Audrey ang hininga ng unti-unti na nitong tawirin ang gagahiblang espasyo sa kanila. Hindi niya malaman kung itataboy ba ito o iiwas. Mabilis pa sa 4:00 na nag-iwas ng tingin sa Audrey. Napayuko siya at bahagyan lumayo dito. Umayos na pagkakaupo sa Winston at napabuga ng hangin. Audrey. He utters her name seductively and sexy. Mabuti pa siguro umuwi ka na. Tumayo siya nang hindi ito tinitingnan. Papagabi na. Baka, why can't I replace him? Audrey. Natigil siya sa kinatatayuan. Bakit ba hindi mo magawang kalimutan ng gagong iyon? Winston, let's not talk about this. Your past will never stop chasing you if you don't face it. Because I just not do. Pabalik niyang sagot dito at hinarap ito. Nahilamos na Winston ng mga palad sa kanyang muka. Agad na nag-iwas sa Audrey ng tingin dito. Hindi niya gustong nagsisigawan sila dahil lang sa nakaraan niya. She hates to open this bullshit topic. Winston, please. Umuwi ka na. Pilit niyang pinatatag ang boses. Baka magising si Hill. Huwag mo kong itaboy, Audrey. Kung nagdadahilan ka na naman para lang hindi maungkat ang nakalipas. Tumayo ito.